Ilang araw matapos ang pinakahuling insidente sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, nagbigay ng pahayag ang mga lider ng US at Australia. Ang kanilang joint statement inilabas kasabay ng state visit ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Amerika. Iginiit ng dalawang bansa ang kanilang mariing pagtutol sa mga panggigipit at marahas na puwersa, militarisasyon sa mga pinag-aagawang teritoryo, mapanganib na paggamit sa mga barko ng Coast Guard at Maritime Militia at pangingialam sa operasyon ng Pilipinas sa Ayungin o Second Thomas Shoal. Dagdag nila dapat igalang ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Nakakabahala rin daw ang labis-labis na pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea na labag sa international law at maaring magpalala ng tensyon sa rehiyon. Si US President Joe Biden inulit naman ang suporta para sa Pilipinas. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ang pahayag ni Biden nataon sa pagbisita sa Pilipinas ng USS Ronald Reagan, isa sa mga pinakamalaking US aircraft carrier. Nakadestino sa Japan itong 97-ton at nuclear-powered na warship bilang bahagi ng US deployment sa Indo-Pacific. The Reagan is here visiting the Philippines as part of a routine voyage. Isinama ang media kabilang ang CNN Philippines para sa isang tour ng USS Ronald Reagan habang naglalayag ito sa hilagang bahagi ng bansa patungo ng Maynila. Nasaksihan namin ang halos walang tigil na pagpapalipad ng iba't ibang mga aircraft kabilang mga F-18 combat fighters. Sa 5,000 tauhan na sakay ng barko, 150 sa kanila may dugong Pinoy. Bagamat excited na mabisita ang kanilang kaanak at kaibigan, isinasapuso rin daw nila kung bakit sila nagpadestino dito. Parang proud, opo, na parang makakatulong po ako sa bansa natin, matulungan yung mga kapwang Pilipino na yun, parang sama-sama nga po. You're there for a reason, representing something. You have the Filipino bloodline and you're here to help the Philippines as well. It's really humbling to be here, knowing, you're from the Philippines and now you're here serving a bigger purpose. Maliban sa mga PhilAm, papayagan ring magliwaliw at magpahinga sa Maynila ang ibang crew ng USS Ronald Reagan. Bukod sa pangangalaga ng moral at welfare ng daang-daang tropa ng barko, paraan rin ng Estados Unidos ang ganitong mga routine port visit para magpakitang gilas at isulong ang kanilang interes sa riyon. Bagay na binabatikos ng China dahil nag-uudyok lang raw ng gulo ang Amerika. Other governments can read into it what they will, but we have an ironclad alliance with the Philippines, and we're very glad that we can have these kinds of visits because they really show the strength of our relationship. Sakay ng USS Ronald Reagan sa Philippine Sea, David Santos, CNN Philippines.